sacrificing others. Amen? Kapag tayo po ay naglilingkod, lagi nating titingnan ang kapakanan ng iba. Amen? Hindi yung mag-iisip tayo, maglilingkod ako kay Lord, ano kaya makukuha ko? That is not. Amen? Kailangan po, pag tayo po ay nagsiserve ka, Lord, kailangan meron tayong authority. Meron tayong power. Ang sabi ko, na hindi po dapat tayo manghihina because God who saved us is a powerful God. Amen. Ang sabi po ng ating scripture, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. Si Jesus po, nung pumunta dito sa lupa, meron siyang kapangyarihan. At nung siya po ay umakyat sa kanyang kaharian, which is in heaven, iniwan po niya sa kanyang mga disipulo ang kanyang banal na espiritu upang sa gayon, sa kanilang paggawa at magpatuloy sa gawain ng Diyos, meron silang kapangyarihan. Pero dito sa verse na to, hindi lang para sa mga disciples to. Because whoever believes in me will do the greater things. Lahat po tayo, kasama po tayo doon. Amen? Whoever, kung sino man sa atin, tinanggap natin si Lord as our Lord and Savior, and then God is the one who empowered us. Amen. So, God said that He will do greater things. Ang sabi ito sa verse 14, you may ask anything in my name, and I will do it. That's why we have the power to serve. Kasi sabi ng ating Panginoong Diyos, anything you ask in my name, and I will do it. Kaya may takot pa ba kayong maglingkod sa Panginoon? Binigay na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at lakas para tayo ay makagawa ng kanyang gawain. Amen? Okay. The church sometimes pictured by Paul as a body. Pag sinabi natin as a body, it's different kinds, any parts. Kinalintulad tayo ni Paul na church, but different function. No? Kanya-kanya tayo ng mga functions. Hindi pwedeng gagalaw ang isang gawain ng Panginoon kung isa lang. Kaya si Paul, sabi niya sa 1 Corinthians, ang dami pong binigay ng mga gifts. Pero bawat isa sa atin ay may mga abilities. Kaya dito hinalintulan na tayo na we are one body but has different functions. Sabi niya dito, it